Ang lumang tunog ng AM. Walang pre, walang hindi tatanong, walang hindi pwedeng hindi sagutin, walang isyong di pag-uusapan, walang kinikilig, wala rin aatrasan. Erwin Tulfo, punto, asintado, asintado. All right, here we go. Alas 8:06 na ng umaga ng Huwebes. Iyon o, 23 ng Marso 2017. Iyon. Welcome and good morning. Ito po ang programang Punto Asintado at your service, Erwin Tulfo po. Abay, sabi po nila, ito na ang pinakamainit, pinakamaingay, pinakamatapang at syempre pinakakwela rin na programa sa balat ng lupa simula nang maimbento ang radyo, ang FM radio. Ito na, kompleto, all rolled into one. Action, drama, aba, ika nga, ang bato-bato sa langit, ang tamaan dapat tama at mabukulan, at yung mabukulan dapat matanggal. Ganun lang yun. Ano pa bang silbi? Lintik na, bakit mo hahayaan yung mga buang na salita ng salita dyan? Ay, kilala ho ninyo kung sino yung mga buang na yan. But anyway, magandang umaga po muna lahat sa lahat dyan, yung mga bumibiyahe. Sakay po ng pribado at pampublikong sasakyan. Welcome and good morning. Sa Mandako kayo naroroon, mga Ilocano na imbag na bigat, yo amen. Mga Kapampangan, Mayapayabak, Kabalen. Mga taga Bicol, Marhay na aga, mga Tugang. At sa mga Ilonggo, maayong aga. Sa mga Cebuano, maayong buntag. Sa mga Surigao nun, mga tiga Mindanao, Maradyaw na buntag. Sa mga tiga Davao, madayaw na adlaw. Of course, sa mga Muslim, assalamualaikum. Sa mga Chabacano speaking provinces, Zamboanga, sa Basilan, sa Tawi-Tawi, Buenos Dias. At syempre pa, sa ating mga bisita na mga Koreano, anyong hasyo. And good morning sa lahat po. Sa mga papasok sa kanila mga trabaho, yung mga pauwi pa lang galing po sa graveyard shift, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. At mamaya-mayang konti ay good night na rin. Siyempre pa, yung mga angels at ginang ng tahanan, mga misis, magandang umaga din po, tutok lamang. Dahil itong araw po na ito, Webes, I promise, yesterday, pasensya na ho, absent ho tayo, naroon ho tayo sa school at school activities. Nevertheless, babawi ho tayo ngayong umaga, as I promise, may nasilip tayo at may nasilip nga itong administrasyon, ang pamahalaan. Itong si Senador Antonio Trillanes at saka itong si Congressman ano nga pangalan nito? Alejano. Congressman Alejano, mukhang may kalalagyan ho ito within the next few days. Ay mag-abang-abang na lang daw ho muna tayo, mga kapatid. Yan ang aking sabi ng aking informante. Abang-abang daw tayo, baka sa ilang within the next few days ay magkaka-housemate na. Hindi sa housemate ni Kuya kundi sa bahay ni General Bato. Diyan sa Campo Crame, hindi sa bahay mismo baka magkaka-housemate na o cellmates na sina Dilima, Trillanes at si Alejano. Bakit kanyo? Nako mga kapatid, lumalabas yung amnestia, di ba? Nag-mutiny ito, nag-rebellion ito, mga buang na ito, mga sundalo na ito.
Dahil ayaw daw nila sa kalakaran o kaya nagrebelyon. O sige. Pero may problema mga kapatid. Hindi ba? Sumurrender din ito mga ito. Mga duwag din pala ito mga ito. Akala ko matapang. Akala ko nandoon ako Nung interview ko, engineer. Hawak-hawak pa yung mga kuno ng mga armas, mga Armalite, mga AK. Hindi kami susuko dito, Mr. Erwin. Dito na kami mamatay. Anak ng pusa, after ilang oras, sumurrender din yung mga buang. Doon sa report ko, dito na raw mamamatay itong mga sundalo ng Oakwood Mutiny. Diyos ko po. Wala pang isa, nagutom lang yata yung mga buang, nagsisuko na Nagawa lang ng balita. Hindi ako susuko! Aha. Hindi ako susuko! Oo. Yan ang sabi ni Senador Trillanes at saka Congressman Alejano. Pero nung magutom na bandang gabi, sumuko na. Ay wala nang makain. Ay. Anyway, di nahuli ito, di ba mga kapatid? Inaresto, kinasuhan. Rebellion ang kaso nito, mutiny. Siyempre, pagpasok ni Noynoy Aquino, ni Pangulong Aquino, na Liberal Party member, pinatawad niya ito mga ito, binigyan ng amnestia. Pero mga kapatid, ayon po sa Revised Penal Code 134, may paglabag si Benigno Aquino III. Article 134 na Revised Penal Code. Penal Code. Ang sinasabi doon, bago daw mabigyan ng amnestia ng isang pangulo ang mga sundalo na nagrebelde, nagmutiny, kailangan may approval ng Kongreso. Dapat majority ng mga congressman nagsabi, pabor kami dyan na bigyan ng amnestia yan. Ang problema mga kapatid, hindi na dumaan at hindi na kinonsulta ni Pinoy yung Kongreso ng mga panahon na yun noong 2010. My goodness! Nung binigyan niya ng amnesty si Trillanes at si Alejano at iba pa, hindi na po ito dumaan sa tamang proseso. Pinirmahan niya yung amnesty pero wala pong konsultasyon sa Kongreso at hindi aprobado. Ayon po sa batas sa Revised Penal Code 134, ang amnestia sa mga sundalo na ibibigay ng Pangulo ng mga nagrebelde ay dapat aprobado din ng Kongreso. May nabalitaan ho ba kayo noong 2010 na tinanong ni Pinoy na nagbotohan ng mga congressman, congresswoman, na pakawalan si Trillanes? Ayon po sa palasyo, wala raw, mukhang hindi kinonsulta ni ni Pinoy. Hindi kinonsulta ni Pinoy ang Kongreso. Entonces, nilabag po ni Pinoy ang Article 134 ng Revised Penal Code. Entonces, walang bisa ang amnestia na ibinigay ni Pinoy. Entonces, anytime pwede nang damputin muli sina Trillanes at Congressman Alejano. Ayun po ang nakasaad Yun din po ang sabi ng palasyo. Mamaya, kakausapin po natin si Secretary Salvador Panelo dahil siya naman po ang Presidential Legal Counsel. May karapatan pong bitbitin ulit itong mga ito. Mag-issue lang po ng warrant of arrest ang korte para maibalik sa kulungan ang dalawang ito. At kasama na sila ni Senadora Laila de Lima. So, any moment now, anong alam natin, baka habang tayo huy nagsasalita rito, ginagawa na, tinatype na yung warrant of arrest ng mga buang na ito, ay salamat naman sa Diyos. So, sablay po, Pekendos at Palpakis, yung ibinigay na amnestia ni Noynoy sa dalawang ito. Dahil lumalabas, hindi kinonsulta ni Pinoy at hindi inaprubahan ng Kongreso, dapat aprobado ng Kongreso. Dapat majority ng Kongreso nagsabi, approve kami dyan. Pakawalan mo na yan. Wala! Binaypas! Ito talagang gobyerno ng Aquino na ito. Mahilig i-bypass ang Kongreso. Naalala niyo po ba yung DAP, yung Disbursement Acceleration Program? Dapat alam ng Kongreso. Alam nyo ba, naalala nyo yun?
Gumasta si Butchabad, yung budget secretary niya, na hindi alam ng Kongreso. Ayun, awa ng Diyos. Hindi pa rin iniimbestigahan ng ombudsman at wala pa rin nangyayari. At ang sabi ni Conchita Carpio Morales, wala silang makitang kasalanan. Yan ho ang pag-uusapan natin mamaya. Kailan? Ang tanong ngayon mga kapatid, kailan kaya? Kailan kaya pusasan muli itong si Trillanes at saka Alejano at ibalik sa kulungan? Abangan ho natin yan. Ay mamaya ho, nasa administrasyon ho yan. Yun na nga, Joy, Paular, may nasilip sila. Mukhang nilabag ni Pinoy yung Article 134 ng Revised Penal Code dahil hindi niya kinonsulta ang Kongreso. Ibinigay niya yung amnestiya kina Trillanes at Alejano na hindi man lang inaprubahan ng Kongreso. Dapat aprobado din ng Kongreso. Kaya paktay ka Trillanes, paktay ka Alejano, balik kulungan. Isa pa sa pag-uusapan natin yan, pag-uusapan din ho natin mamaya, alam niyo mga kapatid, ito na nga yung sinasabi natin nung isang araw, apektado ang lintik na turismo natin dahil dito sa bunganga ni Leni Robredo na hindi man lang pinag-isipan ng pangalawang Pangulo, hindi man lang ginamit sana bago niya inilabas sa bunganga, alam niyo ho, kaya nga ginawa ng Panginoong Diyos na mas mataas ang utak sa bunganga kasi yung ideya manggagaling dito, ibababa mo sa bunganga mo, ibig sabihin, iisipin mo muna at saka mo ilalabas sa bunganga mo. Ay ang putrag salita ng salita doon sa United Nations na patayan dito, patayan doon, may extrajudicial killing. Alam niyo bang impact? Ang sabi po ng Department of Tourism, bumababa na po ang bilang ng mga turistang pumapasok sa ating bansa, mga foreigner, mga foreigner. Akalain nyo yan? Bakit bumababa? Natakot, narinig yung speech ni Leni na sinasabi araw-araw ang gobyerno ang siyang nasa likod ng mga patayan. When you say kasi extrajudicial killing, state-sponsored yun. Ibig sabihin, pinapayagan ng pamahalaan. Ibig sabihin, pinapayagan ng Administrasyong Duterte o ng mga nakaupong gobyerno administrasyon. Entonces, pinapayagan ng gobyerno ang patayan dito sa ating bayan araw-araw. Yung extrajudicial killing na yan. Dahil sinabi po ni Leni Robredo sa United Nations, siyempre, yung mga representative ng iba't ibang bansa doon, ikwinento na nila sa ating bayan, sa kanilang bansa. Huwag kayong pumunta doon sa Pilipinas kasi may patayan doon araw-araw. Kahit ako siguro marinig ko may patayan sa ganun. Sabihin natin may patayan kunwari sa Amerika, pupunta ka pa ba? Pinapayagan ng gobyerno nila, pinapayagan. O maging sa Hong Kong, may patayan doon araw-araw sa Hong Kong, pinapayagan ng gobyerno. Syempre hindi na ako pupunta. Hindi man lang naisip ni Miss Leni Robredo na yung kanyang sinabi masisira, makakasira. Alam niyo naman na hirap tayo. Isa sa mga inaasahan natin, ang tourism, ang turista, maghikayat tayo para yung mga pumunta dito, maggumasta, may mga trabaho. Ang dami mong tatanggalan ng trabaho, Leni Robredo, dahil sa bunganga mo na hindi mo man lang inisip, bunganga mo parang imbornal. Ang daming mawawalan ng trabaho. Sino mga maapektado? Una riyan, yung mga driver ng mga bus, ng mga tourist bus, mga driver ng mga sasakyan. Hotel, tatanggalan mo rin ng negosyo, Leni Robredo. Yung mga nagtitinda niya sa labas ng mga hotel, mga sampagita, kung pupunta man sila sa Boracay, yung mga nagtitinda doon, yung mga nagmamasahe ng mga bulag, tatanggalan mo rin ng kita. Yung mga nagkakalesa dyan sa may Intramuros, tatanggalan mo rin ng kita. Yung mga tumutugtog sa mga restaurant, yung mga kalde-kaldero, tatanggalan mo rin.
yung mga kita ng restaurant, yung mga tourist attraction ng iba't ibang mga bayan, lalawigan, tatanggalan mo rin ang kita. Yung mga bangkero sa mga Pagsanhan Falls, yung mga bangkero dyan sa Underground River, tatanggalan mo rin ang kita ng mga tip. Hindi mo ba naisip yung Leni Robredo? Ngak-ngak ka kasi ng ngak-ngak, punyemas ka. Hinayupak ka. Ay, sinabi ng Department of Tourism nakiusap po si Secretary Teo, pwede ba? Baka pwede naman, pati sa, kay Leni Robredo at sa media, easy lang muna tayo sa EJK ng EJK na yan. Dahil wala naman pong EJK. Hindi naman po ini-sponsor ng gobyerno ng patayan. Hindi ko maintindihan bakit hindi maintindihan, bakit ho yung 16 o 21 milyong bumoto kay Digong Duterte na intindihan? Bakit itong iilan ayaw intindihin? Na wala namang extrajudicial killing, na wala naman talagang state-sponsored na patayan. When you say kasi extrajudicial killing, pinahihintulutan ng gobyerno ang patayan. Narinig natin, sinabi ni Digong, patayin nyo pag nanlaban. Hindi niya sinabi, patayin nyo lahat yan, sinabi pag nanlaban. Ito po kasi, ang ikang rules of engagement ng PNP at AFP. Siyempre, ikaw yung alagad ng batas, huliin mo, bubunot ng baril, itututok sa'yo. Anong gagawin mo? Sabi mo, wag mo pa akong patayin, please. Ito na, baba ko yung baril ko, wag mo akong patayin. Ulol ka, buang ka. Pag ikaw ay pulis, ikaw ay militar, nakahuli ka ng atmosphere, nakaumang yung baril mo at bigla yung kalaban mo, uumang din sa'yo, anong gagawin mo? Common sense will tell you, you have to use your firearm. Kung ikaw ay pulis, nakatutok yung baril mo ng gano'n sa kalaban, ibaba mo yan, ayaw ibaba, anong gagawin mo? Ikaw ang bababa ng baril. Sabi mo, sige, please, peace na tayo para walang extrajudicial killing, hindi na kami lalaban. Mga ugok, sandamukal din kayo mga pulpul. Sabi kayo ng matagal na yan, even before the president said that, na pag nanlaban, barilin, automatic na yun, nasa rules of engagement, kahit sinong police, militar ang tanungin mo. Pag yung kalaban, yung suspect, bumunot ng baril, you have to neutralize the person. Ibig sabihin, alam mo na ang gagawin mo, paputukan mo na. Paputukan mo sa ulo, paputukan mo sa dibdib, paputukan mo sa paa. Basta to neutralize, ibig sabihin, incapacitate. Kahit na hindi sinabi ng Pangulo, nasa rules of engagement yan, makinig kayo mga bugok. Kayo mga pulpul, makinig kayo. Yung sinasayang pinipilit kasi nila, itong EJK, itong mga operation ng pulis, mga napatay. Hindi extrajudicial killing yun. Hindi, narinig namin si Digong sinabi niya sa mga pulis pag nanlaban, barilin. Matagal na ho yung rules of engagement, kahit hindi pa sabihin ni Duterte yan, kahit hindi pa si Duterte ang presidente, yan na po ang rules of engagement. Believe me, ilang taon po akong nag-cover sa pulis at kasama sa mga operation. Isang example po niyan, hostage taker, kita mo, yung nabubuang. Binabaril po ng mga ikang aswat sa ulo. Kahit na kutsilyo lang ang hawak. Ito pa pag may mga baril. Sinasabi niyo extra yung inutos ni Digong. Anong inutos ang sinabi niya sa mga polis? Patayin niyo yan, ubusin niyo. Pag nanlaban. Pag nanlaban, bakit pahintayin ng pulis na barilin sila? Di automatic, kahit akong pulis, babarilin ko Sus Mariosep, ito yung sinasabi natin na yung repercussion, ito na yung unang epekto ng hindi inisip ni Leni Robredo sa bunganga niya. Ito na, tatama na. Pagbaba, inaasahan na po ng Department of Tourism na bababa po ang pagdating ng mga turista sa ating bayan. Why? Sinabi ni Leni, araw-araw may patayan at ang gobyerno ang nasa likod ng patayan. Siyempre, hindi naman mga tanga yung mga foreigner na yan. Sasabihin nila, magkakaroon ng travel ban sa Pilipinas. Mag-ingat kayo, pag pupunta kayo sa Pilipinas, may patayan doon araw-araw. At yung mga tao ron, hirap na tagmamakaawa na, pero walang magawa. Ayan ho, sabi ni Leni.
Ay, nako. Isa sa mga pag-uusapan natin yan. O ito pa, dagdag pa sa problema itong lintik na Region 4 na ito. Oy, sino bang general dyan? General problem. Sino ka General Electric? Kung sino ka mang hepe ng PNP Region 4. Wala akong pakialam. Under ka kay General Bato, pero ayaw mong sumunod sa utos ni Bato at dagdag ka pa sa problema ni Manong Digong lintik ka. Ipatigil mo na yung sugalan dyan sa lugar mo. General Electric, kung sino ka man, General Problem. Ongoing yung pasugalan yung mga bukis dyan sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Pagmamayari nila Mamang, nila alias Toto Abihar, nila Luz Biminda. O isa pa, Itong Rogie Legarda, nagpapanggap na kolektor daw ninyo. Kolektor ninyo ni Colonel Hernandez, General Aplasca. Pakisilip nga ito. Napansin ko na ito, pangalawang report ko na, yung unang report ko po na naratanggap 2 weeks ago. Despite the fact na pinatigil na ni Bato de la Rosa ang pasugalan sa buong Pilipinas, bakit kayo dyan sa Region 4 hindi ninyo mapatigil? Entonces, General Aplasca, wala kang silbi. Kung hindi mo kaya yung trabaho mo, lumayas ka dyan at maraming papalit sa iyo, Aplasca. Wala akong pakialam kita, nilagay ka dyan ni General Bato. Magtrabaho ka. Wala akong pakialam kung ikaw ay nasa administrasyong Duterte. Sabi ko na pag mali, mali. Kahit bata kayo ni General Bato, bata kayo ni Pangulong Duterte, pag mali kayo, tatamaan kayo. Kaya nga sabi ko kanina, bato-bato sa langit, ang tamaan mabukulan. Ngayon, General Aplasca, ipakita mo naman, huwag ka nang magdagdag pa sa problema ni Pangulo. Sinabi na ng Pangulo, o kung hindi mo narinig, maglinis ka ng tutulit. So, ulitin ko sa iyo. Sinabi ni Manong Digong several months ago, after this drug war, isusunod ko na itong illegal gambling. Illegal gambling yung bukis, di ba, General Aplasca? So, wag mo nang intayin pa na sibakin ka ni Manong Digong dyan, kumilos ka na. Wag mo nang intayin pa na pupunta si Bato de la Rosa dyan para sibakin ka. Ikaw na mismo ang kumusa, General Electric, na ipasara yung pasugalan dyan. Isa ka pang dagdag sa problema ng bayan lintik. 8:28 in the morning. And as promised po ito, makabagbag damdamin ho na ito, itanong mo sa dalubhasa na. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa mga dalubhasa. Kahapon lang ho, nung mabasa ko ito, naluluha ho ako Ako'y nasa sasakyan at binuksan ko po yung email ko sa telepono. Nabasa ko ho ito. Ito po yung sulat, Dear Sir Erwin, tawagin niyo na lang akong Nanay Rosita ng Pandacan, Maynila. Ako po ay 74 years old na at wala na pong asawa, ngunit may 3 anak. Sir, hingi po sana ako ng tulong sa inyo na makapasok po sa bahay ng mga matatanda sa Golden Acres ng DSWD. Ayoko po sana, Ginoong Tulfo, na tumira doon, pero hirap na po ang aking panganay na anak na kupkupin at pakainin ako sa bahay niya dahil isa lang po siyang taxi driver. Bukod po sa maliit ang kita niya na hindi na niya mapagkasya sa kanilang 4 ng misis niya at mga anak niya, tila nagpapahiwatig na ang manugang ko na sa ibang anak ko naman daw akong tumira muna. May 2 pa po akong anak na kapwa successful sa buhay, pero ayaw naman nilang tulungan ang kuya nila at nahihiya naman akong humingi ng tulong sa kanila. Please sir, ito na lang po ang regalo nyo sa aking kaarawan sa katapusan po ng buwan. Na maipasok na po ako sa retirement home para hindi na po ako maging pabigat sa mga anak ko o kanino paman. Lubos na gumagalang, Nanay Rosita. Alam mo, Nay, kung nakikinig ka ngayon, sige po mamaya, masama man ho, I'm sure, iiyak ho yung anak ninyong panganay. Pero kaya ko ho kayong tulungan at kaya ko kayong ilagay sa, kung yan po ang desisyon ninyo, kaya ko po kayong ipasok sa Golden Acres sa DSWD. I will do that. Kung yan pong hiling ninyo, kaya ko pong ibigay na regalo yan sa inyo. Pero,
kausapin niyo ho muna yung panganay ng anak niyo, baka magalit naman ho sa akin at sabihin nakingilam ho ako. I think kausapin niyo po at paalam ho kayo na mabuti sa panganay ninyo. Sabihin niyo na para hindi ka na maging pabigat. Mamaya ho, Nanay Rosita, tutok lamang. Tatawagan ko po ang DSWD Promise. Tutulungan ko po kayo maipasok dyan. Kung yan po talaga ang gusto ninyo. 8:31 in the morning. Alamin po muna natin ang lagay po ng ating mga lansangan mula po sa MMDA Metro Base. Sir Vince, good morning. Yes, magandang umaga po Sir Erwin at sa mga nakikinig po sa Punto Asintado. Ang lagay po ng sinabi traffic mo yung pa, Daisy EDSA Sato. po, yung Araw-araw. South Punto, 11th Jamboree, Jonalyn, papunta po dyan sa yes. area po June ng Gorge Rochester, Tamayo. mabagal po ang usad ng trapiko. At Arby Ortigas Bono. Avenue, papunta po dyan sa Bonnie Avenue, I am mabagal din Jube po ang usad ng Subihana. trapiko. Yes. At Guadalupe Barbie. area, papalaog dyan sa area po ng Lagunay. Bertia, mabagal din po ang Nosiacs usad Lopez. ng trapiko. Ang northbound naman po Rovic, ng EDSA, bagyang Morterde. magbabagal po. FB Harrison, Madyona, La papunta po dyan sa Chica. area po ng tramo. At Magallanes area. Tayo magagawa, papunta po Madyona. dyan sa Life is Palayan like that. Avenue at Jerry, dyan po sa may area po ng Maceda Guadalupe, Danyo, may mga mabagal anak din na po ang ganun. usad ng trapiko. Na mga walang utang na Sa loob. Mandaluyong area po, Mayela magbabagal po Nunez. dyan sa may area po ng Shaw Boulevard at dyan po sa Quezon Jason City area, Magdadaro. White Plains, paahon Jerome po dun sa may Piat. area po ng Pituason. Julio Bagyan na rin po Berbicer. mabagal ang usad ng trapiko. Yung dalawa P5 ayaw naman po, ang southbound Daisy po, Sato, Balanga area, Barbie papunta Lagunay. naman po dyan sa may CP Thank you, Garcia, Barbs. bagyan na rin pong mabagal ang usad ng Maricel trapiko. Mariano. At Thank you. tuluyang Good morning, magbabagal po ang Rebecca usad ng trapiko. Labendia. Pagsapit niyo po dyan sa Barbie Beach area, Lagunay. papunta naman po dyan sa may area po ng Green Meadow. Maria Javier, thanks for Ortigas joining. Avenue, papunta naman Julio po dyan sa may area po ng Bermicer. Bagong Flyover. Mabagal na rin po ang usad ng Thanks. trapiko. Makalampas po J. dyan sa King, Bagong Flyover. Lapinoso, Mabagal pa thanks rin for po sharing dyan this sa video. may Jonalyn area po de la ng Palayan Cruz. Avenue. Papasok naman po dyan sa may Jason Global Magdadaro, City area. Jerome Piat, Ang birthday, northbound naman okay. po ng Barbie Lagunay. C5, magbabagal po yan. Dyan Rebecca po sa may Kalayaan Labendia, Avenue, Lyra papunta Padilla naman po Hilario. dyan sa Bagong Ilog Flyover. At Good bago morning, natin po Mike Hilario, magbabagal yan, pagsapit in niyo po dyan Tarlac. sa may area po ng Al Katipunan. Uzumaki, At Sapari, makalampas good po dyan, morning. Bagya pa rin pong mabagal yan. Pagsapit niyo po dyan sa Fon, may Gate 1 Iridesa. ng Ateneo Hey. area. Ang Nosiacs Rojas Lopez. Boulevard naman Op, po, op, op. northbound Ep, po, ep, ep. mabagal po itong area po Bakit? ng Baclaran. Bakit Sa nababawasan? Maynila po, magbabagal po yan. Yan ang sinas- P.O. Campo, papunta naman po dyan sa Yan ang Medjugorje sinasabi Avenue. ko eh. At yung southbound po ng 1.4, Rojas Boulevard, umabot pa ng mabagal po dyan sa 1.5. may area po ng Nasaan na yung Quirino. 200? At ito po sa area po ng Mia Road. Ngayong araw Abu, good morning. Webes, Nasaan na paalala yung pa rin po sa ating 200 mga sa motorista, inyo? Bawal po ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 7 Nasaan at 8. na? At yung, mga 1,300, pribadong sasakyan, 1,500 wala yan pa rin kanina. po tayong window hours sa Nagsumbong Regal na Road, siguro, nandun na kay sa Trillanes. Provincial Roads, area po O ng baka Makati, pumunta na sa Las Piñas office ng at Vice Mandaluyong. President at Yan nagsusumbong. po ang sitwasyon ng trapiko natin sa mga oras na ito. Anyway, Mula good po morning, dito sa guys. MTM Metro Base. Vincent Lizada po, Radyo 5. Alright mga kapatid, tuloy-tuloy ho tayo, 8:33 in the morning. Marami hong napaluha doon sa kwento natin sa itanong mo sa dalubhasa, pero talagang ganun ho ang buhay. Alam nyo ho, kahit na magkakapatid, isa lang po ang pinanggalingan nyo, isang ama, isang ina, isa lang ang nilabasan ninyo. Iba-iba ho iba-iba ho ugali ng mga magkakapatid. I'm telling you that. Kung kayo din ho, pag tumanda ho kayo, mararamdaman ho ninyo sa mga anak ninyo. Merong anak na may maayos, may anak na sasagutin ka pa. Kaya nga, nasa upbringing po yan. Oras po natin ay 8:34 ng umaga. Alamin na natin, ang lagay naman ng ating panahon mula kay Sir Benison Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir Benison, good morning. Good morning po Sir Erwin, ganyan din sa ating mga taga-subaybay sa Radyo 5. Sa ngayon po ay wala tayong nakikita na bagyo or low pressure Thanks, area Judith. sa loob or paligid po ng ating Chris area Gaspar. responsibility. At wala rin tayong inaasahan. Ana Maria hanggang Kanaman, tumatapos thanks ang for joining. weekend. Sa ngayon Arlene po, tayong Diaz. easterlies or yung hangin na nagmumula Arnel sa Delfin, Pacific Red Ocean Blood, na umiiral po sa ating Good bansa. morning din, Sa Daisy Metro Manila Sato. at sa natitirang bahagi po ng ating bansa, makakaranas Julio po tayo ng Bermicer. generally good weather or magandang panahon. Sa umaga, maaliwalas. At sa tanghali naman po, medyo mainit Susan na lang at Piana malinsangan. Bautista. Sa dakong hapon naman Yuki po, Salazar, maulap hanggang sa kuminsan nagiging maulap ang Valentino kalangitan. Poncia, Posible lamang yung mga pulupulo mga pag-ulan or Rebecca Labendia. Temperatura natin sa Metro Manila maring tumaas sa Arlene 34 Diaz. degrees Celsius pagsapit Yes, po ng Arlene. tanghali at 24 degrees Maluca naman Wamura. pagsapit ng gabi. Des Sa ngayon po, Gucci, wala rin tayong Coles. gale warning or banta ng matataas Unified sa mga UPS alon. Sobiano. Pwede maglayag ang ating mga Barbie kababayan sa Lagunay. mga baybayin. Tinghaling araw ay lulubog. Thank you, 6:07 Barbie. ng gabi, at ang ating Maria Pacific Haya. Standard Time Wait lang. ay 8:35 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Ay, maraming salamat, Ginoong Benison Estareha ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Ay, muli po, bago ho tayo mag-break, dahil alam ko maraming BBTU na naman, 200 na nawawala po doon sa aking viewer. Nako, yan nga, 300 na. Siguro ito mga ito alam nyo na. Baka mga suot dito, mga damit, dilaw. Baka yung 200 na yun, nandoon na sa labas ng gate ng Office of the Vice President ni Leni Robredo at magsusumbong. O baka nandoon na sa labas ng bahay ni Trillanes o Congressman Alejano at isusumbong tayo at sasabihin, Sir, may binabanatan kayo ni Tulfo doon sa Radyo 5. Wala akong pakialam, magsumbong kayo. Sanay na ho ako dyan sa mga bashing na yan. Ay kahapon ho, inabugbog na naman ho ako sa bashing. At okay lang ho. Sabi ko nga, yan po ang gamot ko. Dahil minsan constipated ho ako, binabasa ko po yung mga basa akin at nakakatulong po sa pagdudumi. Nakakatulong. Sa totoo lang po talaga, honest, a textman. Dadalhin ko po yung cellphone ko at babasahin ko yung mga baser ko. Siyempre, di ba, nakikiirika. Pag nabasa ko yung ito nakakatulong. Nakakatulong. Yung mga, totoo yan, subukan ninyo. Yung mga nagbabas sa inyo, pumunta ka ng CR. Di ba dahil talagang todo puwersa ganon. Pag binabas ka, di ba gagalit ka, dalhin mo ngayon. Iyon. Makaka-promise. Ay, akala nyo nagbiba ito na naman itong mga akala. Subukan ninyo. Kung yung mga sa prescription nakalagay ito, hindi gamot at huwag gamitin pang gamot, sa anumang uri ng sakit, ako, ang pagbabas sa inyo ay gamot sa para kayo hindi na makadumi, para makatae kayo. Ito ay gamot at makatulong pa sa inyong pagkayo constipated. Promise! Akala tawa ng tawa, akala binibiro ito mga ito. Ay, naku, bahala kayo. Bueno, ito mga pag-uusapan muna natin. Senador Trillanes at Congressman Alejano, baka araw na lang ang binibilang at balik kulungan na ito dahil palpak ang amnesty na ibinigay ng kanilang amo na si Pinoy. Taliwas ito at labag sa Article 134 ng Revised Penal Code. Kaya advice ko doon sa dalawa, mag-impake na kayo na madami ng mga pumaari, baol ang dalhin ninyo dahil yung inyong kaso ay walang piyansa yan, mga senador, mga congressman, tulad ng kay Laila de Lima. Kung ako pa sa inyo, mag-impake na kayo ng mga baol na damit dahil life sentence yan. Pag nagkamali pa mga bossing, baka death penalty pa yan pag inabutan kayo. Anyway, isa pa pag-uusapan natin. Ito, ayon po sa Department of Tourism at nakikiusap po ang Department of Tourism, please lang, hindi lang kay Leni Robredo at sa lahat ng mga dilawan at mga media dyan ng dilaw, pwede ba, easy lang muna sa EJK na yan dahil wala naman talagang EJK. Salita kayo ng salita ng extrajudicial killing. Ang tama nito, yung mga turista, binabasa tayo, nag-browse sila sa website. Pero kung mababasa nila sa mga Google, sa mga balita rito at sinasabi na may patayan dito, paano pa pupunta ang mga turista? Miss Leni Robredo, yung ginawa mo, ilang daang katao, ilang libo ang maapektuhan. Mga bangkero, mga nagtitinda ng sampagita, yung mga kumakanta, yung mga nagsasabit ng mga lace sa airport, sa mga bisita, mga hotel, mga eroplano. Marami po ang tatamaan, mga waiter, mga waitress. Dahil po sa kalokohan ninyo, dahil po sa kasinungalingan ninyo, at hindi na lang ninyo, kung hindi man kayo nagsinungaling, hindi ninyo inisip yung sinabi ninyo na may patayan dito sa ating bayan. Next time nga, sayang nga pagiging abogado nyo, ma'am. Nagsayang lang ang magulang nyo na paaralin kayo ng abogasiya. Hindi ninyo ginagamit. Ay, nako. Ay, isa pang pag-uusapan natin, General Electric. Ano bang pangalan nun? Electric. General Aplasca ng Region 4A, PNP. General, wag mo nang intayin na kukunan ko ng video at ibigay ko kay Manong Digong at kay General Bato
na napakaraming pasugalan dyan sa Dasmariñas, sa Paliparan, Cavite. Maraming bukis. Huwag mo nang intayin, sir. Magkusa ka na ngayong umaga o mamaya, ipasara mo na yan. Parang awa mo na. Para hindi ka ma-floating. At syempre, sa itanong mo sa dalubhasa, Dear Sir Erwin, tawagin nyo na lang akong Nanay Rosita ng Pandakan, Maynila. Ako po ay 74 years old na at wala na pong asawa, ngunit may 3 anak. Sir, hingi po sana ako ng tulong sa inyo na makapasok po sa bahay ng mga matatanda sa Golden Acres ng DSWD. Ayoko po sana, Ginoong Tulfo, na tumira doon, pero hirap na po ang aking panganay na anak na kupkupin at pakainin ako sa bahay niya dahil isa lang po siyang taxi driver. Bukod po sa maliit ang kita niya na hindi nga niya mapagkasya sa kanilang 4 ng misis at mga anak niya, tila nagpapahiwatig na ang manugang ko na sa ibang anak ko naman daw ako tumira muna. May 2 pa po akong anak na kapwa successful naman sa buhay, pero ayaw naman nilang tulungan ang kuya nila at nahihiya naman po akong humingi ng tulong sa kanila. Please, sir, ito na lang po ang regalo nyo sa aking kaarawan sa katapusan ng buwan, na maipasok na po ako sa retirement home para hindi na po ako maging pabigat sa mga anak ko o kanino pa man. Lubos na gumagalang, Nanay Rosita. Nanay Rosita, madali lang po yan. Ang mahirap po, baka magalit po ang anak ninyong panganay. Mukhang mahal na mahal po kayo niyan. Hindi po, sa totoo po, Nay, hindi po kayo pabigat. Maaring isip-isip niyo lang ho yan. Ha? Pero, hanggat hindi po sinasabi ng anak niyo na mapabigat ka, hindi ka ho pabigat. Alright? Pero kung yan ho ang gusto ninyo, isa lang rin ho pakiusap ko. Kaya ko ho kayong ilagay ho dyan sa DSWD. Kausapin niyo ho na masinsina ng inyong panganay ng anak. Yung 2 anak na ninyo na balasubas, mukhang balasubas, wag na ninyong kausapin, wag ninyong konsultahin. Yung konsultahin mo na lang yung anak mong panganay. I-explain mo sa kanya, tutulungan ako ni Mr. Tulfo na makapasok sa retirement home. Pwede mo naman akong dalawin doon, anak, everyday. But anyway, Nay, kausapin mo muna yung anak mo. Kaya po kitang ipasok dyan sa DSWD. Ano po? 8:43 in the morning. I Kenneth Rizardo ng Grab Car listening right now. Maraming salamat. Mark and Mila Delphine palaging nakikinig sa programa. Thank you. 1.4 po tayo ngayon. Ang BBTO malinaw pa sa sikat ng araw na supporter ng mga doon. Ha? Sigurado, pag 1.4, pag ito ay magiging 1.1, yung 300, pumunta na doon sa OBP. Sigurado. At nakaganon ang palad. At nagsusumbong. Hindi lang doon sa babae, pati doon sa 2 lalaking magdalo. Sinusumbong na tayo ang BBTO. Anyway, 8:44 in the morning, 75 kilos free baggage allowance sa lahat ng To Go Travel. Tama, 75 kilos ang libre. Kaya sakay na po sa To Go Travel, tumawag lamang po sa 5287,000 or mag-book sa www.togo.com.ph. Pagod na naman sa trabaho, mag-doktor pampasma na. Kung ikay laging pagod sa trabaho at nais maligo, ngunit takot papasma, narito na ang sagot sa iyong problema, Doktor Pampasma. Ang proteksyon mo laban sa pasma, maghapong pagtayo, paglalakad at pagod. Takot kang mapasma? Maaari nang maiwasan. Doktor Pampasma. Ang sagot dyan, proteksyon sa pasma. Mag-Doktor Pampasma. Dyan lamang ho kayo. Magbabalik po kagad ang programang ito as soon as possible. Promise. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang para Ay, sigurado. Yung aalis. Ha? Nagsusumbong.
Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang Ito na, paglalaro magre-report sa tayo. ay para sa may General edad ba to? 21 pataas lamang. I-report ko lang yung general sa Region 4. Ang gastos I-relieve mo na si General Electric. Nalulungkot. Huwag hayaang Morning. makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 Sa paano magsumba nanay ko. o bisitahin Mo na ba? Ano na nawala na naman? .ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ning Majime, Carmelita Elmido, thank you. Aryo Blatra, Julio Bermiser, Jonalyn de la Cruz, Bong Jong Nokiao, Susan Oriano Castro, Nosiaj, Julio again. Exactly. Nasa backdoor yung mga bumitiw. Nang sinalanta kami ng bagyo, Andrea, laking tulong ng SSS Julio, Loans na nakuha ko General Abang. dahil sa bagyo, Jang hindi Milim, naging good madali morning. ang hanap Kai buhay. Abanes, good Nahirapan morning. akong makapagbayad. Almira Buti na lang, Mejiano. nag-SSS Loan Restructuring Program ako. Kayang-kaya ko ng pagbayad. Pag-usap Arlene ko Diaz, yan, good morning. Ay, Aryo Bla. Huli kang maasahan. Barbie, Mag-SSS Loan Restructuring Judith. Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Mona. Makipag-ugnayan sa mga ayun na, ayun na. Oh, ayun na, oh. Buti naman, bumalik. Ayan na sinasabi ko, guys, oh. 1.3. Ayun na, dahan-dahan na pupunta kay Lenny at Trillanes at... Ay, Lilibet, good morning. Jonalyn de la Cruz. In Resorts World Elijah. Manila, Super Price Fest. Over Thank 20 you. million pesos in Unified, rewards, oy. cruise packages Sobiano, at stake. good morning. Sobiono pala, sorry. Ning, Majime. Ah, Super okay. Price Fest runs from RJ March 1 to April Yerin, 1, 2017. Del Earn 30 points to Scabardo, join. Visit rwmanila.com for Daisy details. Sato. Keep it fun. Game responsibly. Tuluyang sipag. Thank you. Susan Castro. Sabi ko, Judy, Unified, Trixie Nix. Trixie Nix talaga. Ano? Basahin mo, Trixie Nix, yung mga nagbabash sa'yo para nakakatulong yun. Mula sa Radyo Andrea 5, Gio. 92.3, Judith News FM, Restillador. Radyo 5, Mona Baag. 92.3, News FM, Balita, Aksyon, Ning Majime. Aksyon, News Update. Barbie Lagunay. Ang oras alas Thanks, 8:47 ng umaga. SC Kongreso. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nanawagan ng Thank Philippine you. Embassy sa mga Pinoy sa London na manatiling alerto matapos ang pag-atake Samuel, doon. Kay Sa Teres Facebook Banes. post ng Embahada, inabisuhan nito ang mga Pinoy na maging mapagmatsyag. Sa ngayon ay nasa severe level pa rin ang international threat sa London ayon sa mga otoridad. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ang publiko na agad i-report ang anumang banta sa seguridad. Naniniwala naman si Philippine Consul General Senen Mangalile na sapat ang ginawang pagresponde ng mga otoridad sa pag-atake sa London. Sa ngayon ay wala pa raw silang natatanggap na impormasyon na may Pinoy na nadamay. Sa ibang balita, handa magbigay ng 300,000 pisong pabuya IB. ang kampo ng road rage suspect Ilan na si ang patay David sa Boone London Jr. kahapon? Ito ay isa kung sino man ang makapagbibigay ng kompletong kopya ng video sa nangyaring alitan nila ng nurse na si Efraim Nunyal noong March 19. Ayon sa abogado ni Lim na si Attorney June Salatandre, edited ang lumabas na video na nag-viral sa social media na nagmula sa kampo ni Nunyal. Pinuna naman ni Cebu City Mayor Tommy Osmeña ang tila special treatment kay Lim. Gwardyado kasi siya ng SAF sa kulungan ng Cebu City Police. Pero gihit ng PNP, walang special treatment. Philippine Standard Time, 8:48 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa pinakamaaksyong newsroom sa buong bansa. Ito ang Radyo 5, Hello! Archie Zapanta. Manugbog Bar. Saan man, kailanman, kapatid. TJ. Aksyon, News Yeah, Update. Andrea Jong. Have to pray for them. Ning, Araw-araw, libo-libo Barbie. ang premyo. Araw-araw, Hindi, tuwing ah. Saturday, Ang ang inaantok. panalo. Ang dali-dali lang Ako maglaro naman. at Buhay na buhay. Favorite two numbers from 1 to 31 for the Days Gucci Goles. Ayan na lang sinasabi ko, Days, eh. Yung 100, alam mo na. Alam na, Days. Naroon na sa office ni Vice President. Alam na. CSO games can be played by those who are 18 years old and above.
Mercury Ener Drug Pantig celebrates its Jr., 72nd Mona anniversary Baag. on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for Barbie easy and Lagunay. convenient access to medicines Thank you, and other Barbie. healthcare needs. Iyan si Barbie. 24/7 service in Annalisa over 100 Estudian. strategic locations to Ana Marie serve the needs Kanaman. of everyone, anytime, day and night. Guaranteed freshness Thank and you, high-quality Arlene Diaz. medicines sold in our stores, Daisy whether branded Sato. or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Jonalyn de la Alam niyo bang Cruz, maaaring malaso ang RJ ating katawan dahil sa irregular Lerin, bowel movement? Kaya mahalaga ang paglilinis ng Promise colon Dali at suka. Yamanaka, Tulad ng Fiber Harry Health. Lucas, Ang Fiber Health ay natural nasa food school. supplement na kayang mag-colon Ellen detox. Obrero, Meron din itong billions of Julio, probiotic na Susan tumutulong mag-eliminate Castro, ng mga bad bacteria Barbie at ulit. parasite na nagiging dahilan upang malaso ng ating Arlene. katawan. Para sa katanungan at discount, tawag Yeah. na o text Ano sa naman, PTV4? 0909-383-8555. Channel 5 kami. Ulitin ko, 0909-383-8555. Pantolial Benvenido, Almira O tawag sa Meyano, landline, Barbie Lagunay. 808-1124. Mabibili Thank ang you, Fiber Health Barbs. sa Mercury Judy Drug Stores, SNG. Watson, South Star, Rose Pharmacy at 360 Pharmacy. Mahalagang paalala, TV Network. ang Fiber Okay, Health okay, ay hindi okay, gamot okay, at Arlene. hindi dapat gamitin Maria panggamot Javier, sa anumang uri ng Rosario, sakit. Our fourth digit Red winning Blood, combination for tonight is Betzel Duhay Lungsod, 1. Eva Curata. Radyo Palasyo, ang naipong first prize pool ay umabot na po It's sa okay. mahigit Baka pumasok sa 2.4 trabaho. million pesos. Understood. Ang paborito Jang number Mili. ko, 6 na numero from 0 to 9. Tatapatan ng PCSO ng cash prizes sa halagang 10 piso. Exciting talaga maglaro Almira. dahil exciting ang Thank you, pagpremyo Kwek, Kwek. sa mga digit Ellen games Obrero. ng PCSO. Sure, Lovely Lee. Nang sinalanta kami ng bagyo, laking tulong ng SSS loans na nakuha ko. Dahil sa bagyo, hindi naging madali ang hanap buhay. Daisy Nahirapan Sato. akong makapagbayad. Buti na lang. Hindi, Julio, ikaw naman sad ka, idol. Kayang-kaya ko ng pagbayad. Yung lang, yung Utang ko'y bayad. naawa lang ako dun sa Ay, hindi ko sumulat sa maasahan. atin si nanay. Mag-SSS Loan Restructuring Kasi may nanay Program. din ako Ito ay eh. hanggang April 27, 2017. Na 90 years, 91 ang mami ko Sa mga eh. SSS branches or visit www.sss.gov.ph. Ay, of course, mamaya, Mercury tatamaan Drug yung mga celebrates hinayupak its na yan, 72nd promise. anniversary on March 1, 2017. Talaga, Arlene Diaz? There are more than Sige 1,000 ba? stores nationwide Judith for easy Restrillador, and Daisy convenient Sato. access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 Okay. strategic locations Eva to Curata, serve the needs of RJ everyone Lerin. anytime, day and night. Guaranteed freshness and malapit high-quality na, medicines RJ. sold in our stores, Barbie whether Lagunay. branded or generic. Mercury Drug, keeping Ano the ba yung nation healthy. Arlene gagawin ninyo? Unified, Annalisa Estudian, Alma, Barakong umaga sa mga Josephine. nagmamaneho dyan. Taximan, truckman, busman. Thank you, Umaga Barbie. na. Robin Ena Padilla po, Marquez. kasama si Barak Umaga. Ang mascot Okay. ng Sunmig Andrea Barako Jong. 3-in-1 Coffee. Kaping Yeah, have a gigising blessed sa'yo. trip, Arlene. Alam Christy nyo, Yang ang Son, malakas thanks for sharing this magpagising video, bukod ma'am. sa- Julio Berbicer. Huwag kayong stretching. Tabi muna tayo. Kai Okay Abanes, na? Barak, J. yung Flores. music. Stretch to the right, to the left. Kung kaya mag-split, Alam na. kayo ang magising. Kung wala Pati namang na rin yung mga problema makakita sa kalsada, inyo. bakit gagawin? Wow, nagising ako dun ah. Dali Yamanaka. Ganyan magpagising sa tagagising ng bayan. Yes, New Nosias Sunmig Lopez, Barako, 3-in-1 Wong coffee. Lacquiao, Thank you po. Yes, Narvasa. Ako si Robin Padilla at si Ning Barak Majime. Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! Thank you, Donald Cabiles. Hoy, anong oras tayo papasok, engineer? Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Alright mga kapatid, it's 7 minutes to go before 9 a.m. Dito ho muna tayo, dito sa, ito po binalita na actually 2 days ago. Ang sinasabi nga, itong amnesty na ibinigay, alam nyo ho, nakasuhan na po yan si Trillanes, sila Alejano, yung mga miyembro po ng Oakwood Mutiny, mga sundalo, mga junior officers yun, na may kayabangan sa ulo. O sa bagay, may pinaglalaban niya. Sinasabi lang, mga butas na yung combat boots na sundalo. Alright. Oo, nagkaroon ng, pero hindi kasi yun ang tamang pamamaraan para iparating mo sa Commander-in-Chief ang reklamo. Meron tinatawag po sa militar at sa pulis na chain of command. Kung ikay corporal, dadaan ka sa platoon sergeant mo na technical sergeant o sa platoon leader mo na isang teniente.
Tapos si Teniente iparating kay company commander na kapitan, si company commander ipaparating sa battalion commander, na colonel, and so forth and so forth. Ito mga buang nagdala-dala ng baril, ewan ko naman kung marunong magpaputok ng mga baril ito, mga Navy, lalo si Trillanes, Navy. Di naman sanay magpaputok ng baril yan, sa barko lang yan. Anyway, so to cut the story short, nagrebelde, nagutom siguro yung mga loko, sumurrender. Nung sumurrender, kinasuhan ng mutiny, rebellion. Okay? Okay, nung maupo ang Pinoy, siguro kailangan niya ng mga kasangga, pinardon, binigyan ng amnesty, sina Trillanes, sina Alejano, kaya naging mga senador yung mga yan, congressman, dahil binigyan nga ng amnesty ng Pangulo. Pero lumalabas, yung amnesty na ibinigay ni Pinoy ay palpak dahil hindi siya dumaan sa Kongreso, ibig sabihin, hindi aprobado ng Kongreso. Ayon po sa Article 134 ng Revised Penal Code, dapat aprobado din ng Kongreso ang amnestiyang ibinibigay ng Pangulo sa mga amnestiya sa mga nagre-rebelde. Iba po yung plunder, ha? Magkaiba po yun. Sa plunder na matulad na ginawa ni Gloria kay ERAP, hindi na po kailangan ipadaan sa Kongreso yon. Pero yung rebellion, pagwawardi-wardi nila Trillanes at Alejano, yung amnesty na ibinigay ni Pinoy, dapat aprobado din ng Kongreso. Hindi nga. So ang tanong dyan, kailan? Kailan ba pwedeng, kung ito ay palpak, yung amnestiya, kailan pwedeng bitbitin ulit pabalik ng kulungan si Trillanes at Alejano? Nasa linya po ng telepono, siya lang siguro makakasagot nito, si Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Salpanelo. Good morning, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin. So, kailan? Ang tanong, sir, kasi nasa balita na mukhang palpak yata yung amnesty na ibinigay ni Pinoy dito kina Trillanes, Alejano et al. Dahil hindi kinonsulta at hindi aprobado ng Kongreso na dapat sana aprobado ng Kongreso. So, ang tanong na lang ngayon ng mga kababayan natin, kailan ba mabitbit muli o mapawalang bisa itong amnesty na ito? Secretary Sal. Erwin, tanungin ko muna ikaw. Saan balita yun na palpak daw yung amnesty binigay sa kanya? Aba, nasa dyaryo. Sa PTV4, nabasa ko at saka narinig ko at nabasa ko sa dyaryo, sir. Ngayon, ngayong araw? 2 days ago, as a matter of fact. Anyway, alam mo, pinag-alalan yung kaso yun. Kasi merong nakiusap na isang anchor din eh. Okay. Anyway, kasi sabi ko na, di ba, from the very start, hindi ko alam ang facts of the case. Alright. Make any comment hanggat di ko alam. Okay. Unless ako may magreklamo. And on air, sinabi sa akin ng anchor na yun, protect kung sino siya. Sabi niya, kami na ako nagre-request niya, pwede mo ba pakitingnan niyo kung may irregularity o wala. Alright. So, sinilip namin yung amnesty. Hindi ko na, kasi, kaya nasabi ko, dalawang requirements. One, dapat yung crime ay rebellion. Okay. Political offense. Alright. Pangalawa, dapat may concurrence of Congress. Okay. Kung wala ang isa doon, irregular yun. So, hindi namin nakita yung mismong yung concurrence ng Kongreso. Pero, may nakakita kami sa isang kaso ng Korte Suprema na binabanggit yun dahil may kasong in relation to mga amnesty tungkol dito yata sa kanila. Sinasabi ng Korte Suprema na may concurrence Justice, ng Kongreso. Committee of Justice Umali. Hindi naman siguro Umali or minority leader. Si Umali or minority hindi leader. nila nakakita na may concurrence. So sa tingin ko, walang irregularidad doon sa binigay Trillanes. Pero wala namang, hindi naman kinonsulta yata ang Kongreso dyan, Secretary. Hindi naman kailangan konsulta. Hindi, kasi ang sinasabi daw po, what the report I read and I heard was that pag plunder, kagay kay ERAP, yeah, you don't need to consult the, what do you call this, the Congress. Pero if it's rebellion, it should be consulted, the Congress should be consulted, a majority of whom shall vote
na mapakawalan nga or mabigay amnesty. In this case daw, mukhang wala po yata. I mean, hindi dumaan sa Congress. Hindi, meron nga concurrence, sinasabi ng Korte Suprema sa isang kaso. May concurrence nga ng Congress. Di, ano. Alam mo, Itong kaso na ito, itong kay Trillanes? sa isang kaso nabanggit yung concurrence of Congress doon sa amnesty na binigay sa kanila. Pero alam mo kasi, Erwin, ganito, no? Sa amin, dito sa administrasyon na ito, kaibigan ka man o hindi ka kaibigan, iisa lang ang panukapan namin. Pag nag-violate ka ng batas, we will pursue you. Dapat. Pero kung hindi naman, ikaw, pagtatanggol ka pa namin. So sa party ni Trillanes and the rebels, granted amnesty by Aquino with the concurrence of Congress, palagay ko walang irregularidad. Lalong-lalo pa nga, nabanggit yung kaso niyo sa isang kaso na Korte Suprema. Alright, my next question is, sir, and ito tanong ng mga kababayan natin. Kung sige, sabihin na natin na walang paglabag. Pero how is this? Is there a way na pwedeng kasuhan itong dalawang ito na for making up stories, sir? Ikagaya po niya, paulit-ulit na lang yung bank account at saka pinagpipilitan talaga yung extrajudicial killing nitong dalawa. Kaya ayun, yung vice presidente naman naniwala sa kanilang dalawa. So tatlo lang sila ang naniniwala na may extrajudicial killing. How is this? And it is really affecting the image of this country, sir. Sabi na nga ng DOT, apektado na dahil sa EJK na idea nila Trillanes, Alejano at Robredo, tatamaan yung tourist influx natin. Sa parte ng Trillanes, kaya nang usapan natin, pwede yung inciting to sedition dahil paulit-ulit yung sinasabi na mamamatay tao si Presidente at corrupt. Sa tingin ko, hindi na part of public service yun dahil wala ka namang pinipresentang ebidensya. Right. Kasi under the revised penal code, kung walang public uprising, pero yung paninirang ginagawa mo ay tungkol sa isang public official, papasok ka sa inciting to sedition. Alam mo ang hamon dyan, gumawa siya ng sworn statement at sabihin niya yung mga pinagsasabi niya. Hindi lang sa media ko. Gumawa siya ng affidavit. Mabilis pa sa alas 4 may kaso. Okay. Kung hindi siya gumawa ng sworn statement, ibig sabihin talagang kasingalingan lang sa sinasabi niya. Pero kagaya niya, hindi ho ba yung sinasabi niya, pati si Alejano nakinig sa kanya na may bank account na 2 billion ang Pangulo. Isn't that sufficient enough? I mean, lumalabas sa mga media, sa mga reports, sir, sa mga TV. Isn't that enough? Yung kinaliano, impeachment complaint. Opo. Pero titingnan muna ng committee on dyan, itong yan I know. May compliance ng compliance farm and stock. Okay. Alright, so... Pagdating naman doon kay Vice Presidente Len, alam mo, merong bilanggit si Presidente kanina. Palagi ko, very fair naman si Presidente. Sabi niya, doon sa mga behind the impeachment move, lay off. I will not count them. Sabi niya, elected yan. Pabayaan niyo na yan. Hindi, although, naiintindihan niya raw na porket pinapa natin niya. Pero sabi na kasama yan. Kasama yan sa, kumbaga, part of the territory. Huwag niyo lang guluhin ang structure ng gobyerno. Well, siguro, sir, isa lang naman talaga ang pakay niyan. Obviously, they want this administration out para sila ang mag-take over. Pero sabi nga ng mga kababayan natin, tama na. I mean, nasubukan na po yung gobyerno na yun for 6 years before. Ela naman ho nangyari. Now, they want to be in power again. Siguro, ika nga kung hindi raw madala sa Santong Dasalan, sa Santong Paspasan gagawin ito. Kaya nga siguro yan, impeachment ni Digong. Ang nakikita ko, meron ako kasi mga narinig na sinistirahan nila mga nasa gobyerno, lalo na mga sekretaryo, nakalat nila na may corruption, parang ganito. Palagi ko yan ang gustong pakita nila na wala namang pagbabago. At yung mga nasa gobyerno, nasa opposition sila. So, historically, ang opposition talaga, palaging sisiraan na nakaupo. Ano na sila po ba? Yeah, I guess so. Anyway, maraming salamat, Secretary Salvador Salpanelo, ang Presidential Legal Counsel. So, I guess we'll just have to wait or
wait for ika nga ano man ang magiging action. So wala pong action sa gagawin ang gobyerno na nakikita itong pinagagawa nila Trillanes, nila Alejano at Robredo, sir? Basta, if they cross the line beyond the mantle of freedom of expression, of speech, and freedom of visible assembly, sorry, sir. All right. Kailangan patupad natin. Okay. We will take your word, sir. Maraming salamat, Secretary Salvador Salpanelo. Salamat, Erwin. Thanks. Si Presidential Legal Counsel Salvador Salpanelo. Ayun, yung mga buang nagtago na naman doon sa Korte Suprema. Itong Trillanes at saka Alejano. Dahil doon sa isang Supreme Court ruling daw, yung amnesty. Kasi nasabi ni Secretary Salpanelo na hindi pwedeng galawin. Anyway, ay nako. Iba na ho talaga pag ikay maraming kwarta. Pag marami ho talagang pera, pwedeng magpamudmud kahit saan-saan. Ipamudmud mo yung kwarta mo. Ayan, that's the irony of it, mga kapatid. I just have to suck it up, I guess. Pero at the same time, dapat ho, magbantay tayo. Bantayan po natin. Ika nga. Dapat ho, maging mapagmatsyag ho tayo. At maging paladuda. Kasi nga ho, alam nyo na, pag ang kalaban ho ninyo ay maraming pera, powerful din ho yan. Kita mo? Kita mo, saan ba mga nakapwesto? Matataas yung mga pwesto rin, di ba? Senado, Kongreso, sa mga korte. Pero mo yan? Kung saan-saan po yung kanilang galamay, Mariosep. Kaya dapat ho talagang bantayan. Anyway, mga kapatid, 6 minutes after 9 o'clock sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan naman natin itong irresponsible statement ni Vice President Leni Robredo, which, ika nga, ay nakakaapekto sa turismo ng ating bayan. Sino pa ngayon ang pupunta? Sino pa ang magbuburakay, mag-underground river, ang mamamasyal sa ating bayan? Imbis na pupunta sa ating bayan, pupunta na lang ito siguro ng Thailand. Ano po? Pupunta na lang ng Malaysia. May mga beach din naman na maganda sa Thailand, sabihin nyo shopping, pupunta na lang sila kung magkasino, pupunta na lang sila sa Macau o sa Hong Kong. Bakit pa sila pupunta rito? Sa Macau o sa Las Vegas? Ano pang pupuntahan nila dito? Sus Mariosep. Yan ho ang problema, yung mga irresponsible statement na yan ng mga opisyal pa ng ating bayan. Hindi na nga nakakatulong itong mga lintik na ito. Daldal pa ng daldal at dadagdag pa sa problema. Bakit hindi na lang kaya manahimik? Tama yung mga nasa Facebook Manahimik ka na lang kung wala ka naman kasing ginagawa. Wala ka naman naitutulong sa ating bayan. So manahimik ka na lang. Sumakay ka na lang. Parang ganito yan Sa isang sasakyan, nasira yung sasakyan, lahat ng pasahero bumaba para makatulong. Yung isa doon, nakaupo pa rin at tatanga-tanga tulog. Ganon ang nangyayari kay Leni Robredo. Nako, Madam Vice President, dapat, ikaw ang Vice President, dapat ikaw pa ang magpupromote sa ating bayan. Please come to the Philippines. Hindi yung sisiraan mo. Pagkatapos, pag wala na si Digong, sasabihin mo, please come to the Philippines. It's good there. We took care of the problem. Boy! Kung ngayon nga, wala ka na nga magawa. May magagawa ka ba? Besides, Leni, Madam, nasubukan na yung grupo mo. 6 na taon kayo, 2010 hanggang 2016. Kaya sabi nga ng mga Duterte followers, supporters, fans, never again. Di baling siguro mag-blue na lang o magputi, wag ng dilaw. Kasi ang dilaw, abusado, bukod sa abusado na, marami pang kwarta. At marami pa kayong mga galamay. Sus Mariosep, hindi ko nababanggitin. Sisikat pa. Tama rin ang Pangulo. Dapat ito rin mabulungan ko ang Pangulo nito sa mga darating na araw. Mr. President, I agree with you na merong ilang mga may-ari ng minahan ang nagpopondo para sa destabilization ninyo. Exactly. Ang problema, sir, ito yung mga binigyan ng permit ng inyong tao, bataan na si Gina Lopez.
Ito po yung mga minahan na mga pagmamayari na mga sumuporta sa liberal. Nakapagtataka, sir, bakit binigyan ni Gina Lopez ng permit uli na sinasabi niya dapat para mabigyan kayo ng permit, wala kayo sa mga water reservoir, mga water reservation area. Itong isang minahan na ito na sumuporta, nagbigay ng mga helicopter kala Mar Rojas, kala Pinoy, gumasta ng bilyon sa kampanya ni Mar Rojas para manalo si Mar Rojas na natalo naman. Bakit ito binigyan ni Gina Lopez ng permit? Dapat ito po yung ipasara. Ay, katakot-takot na violation. Overmining na nga. Tapos nakita po mismo. Doon na sa dagat nila, tinatapon lang yung mga dumi ng minahan nila. Nako. Yung, kung hindi po ninyo alam, sir, ito po yung SR Metal. Pag-aari ito ng isang dilawan. Binigyan ni Gina Lopez, sir, ng permit. O ayan na, sir, ang ginagamit ito. Siguro nagpupondo ngayon para tirahin kayo. Ito siguro nagbabayad, pambayad nila kay Matubato, Las Cañas, pambayad nila kay Alejandro Trillanes, pampondo, kay Lenny Robredo, pampondo sa mga social media, yung mga nanggugulo, mga Juana, mga Bin. Ito yung mga bayaran. Tapos Mario Joseph. Ay, kabisado na ho natin yan. Sa ating pagbabalik, makinig. Ito po ang tatalakayin natin. Anong ginawa ni Lenny Robredo? Ano ang epekto nung pagngak-ngak ni Lenny Robredo na hindi man niya lang inisip muna yung mga binitiwan niya salita sa UN? Ano ang epekto ngayon sa ating bayan? Lenny, makinig ka. Ha? Buisit na ang dami ng problema, dumagdag ka pa. Pati ngayon, pati kita ng ating bayan, mababawasan pa dahil sa kalukuhan mo. Ewan ko ba, bakit ka kasi binoto? Sa bagay, marami nagsasabi dahil sa PICOS daw. Pero di bale, sabi nga ni Speaker Alvarez, malapit ka na mawala dyan pag nagkaroon ng recount. Sabi rin ng mga BBM supporters, pekendos ka raw. Hindi ka naman daw talaga ang totoong BP. Malapit ka raw matanggal. Okay, sana nga, mga mahistrado ng kataas-taasang hukuman, Supreme Court, Maria Lourdes Sereno, ma'am. Ang tanong, kailan? Aanhin pa po ang damo kung patay na ang kabayo. Pakibilang nyo na ho yan, pakirecount na. Lenny, wag mo nang harangin, ma'am. Kung talagang nanalo ka, kumpiyansa kang ikaw talaga ang nanalo, malinaw pa sa sikat na araw, payagan mo nang magkaroon ng recount. Wag mo nang harangin. Wag mo sabihin na, wag mo nang bilangin. Di ba? Kung talagang ikaw binoto ng tao, pakiramdam mo na talagang nagwagi ka ng walang dayaan, sabi ikaw na mismo magkusa, pumunta sa Korte Suprema, please, let us recount now. Pero kung palagay mo PICOS lang ang nanalo ko dahil sa PICOS, wag mo na, harangin mo na talaga. Dahil kahiya-hiya yan. Pangalawa, si Bongbong ang magiging Vice President. Ayan, problema na naman na malaki ng mga dilawan. Siguro maraming dilawan na magpapakamatay dyan. Mga elitista. Sigurado. Maraming mag-suicide ng mga dilawan. Pag si Bongbong Marcos ang naging Vice President. Sigurado. Ay, 9:13 in the morning sa ating pagbabalik. Pag-uusapan natin yan yung epekto na sinabi ni Lenny sa UN. Okay. Ay, uminom kung kayo may high blood o may palamig muna kayo habang habang ba kayo ay nakikinig. Dahil tiyak, iinit po ang ulo ninyo. Wala na nga tayong kwarta, nabawasan pa. Walang iniwan sa isang nanay na chismosa. Imbis na bilhin ng mga kapitbahay yung binibenta nating ukay-ukay, huwag kayong mga bumili dyan dahil maraming mamamatay tao yung aming padre de pamilya, yung mga anak ko, balasubas. Maraming patay doon sa aming bahay. Sino pa bibili ng mga mga ukay-ukay natin na damit? Nay, Vice. Sino pa bibili ngayon ng mga tinda natin, mga star apple na pinamitas natin sa bakuran natin? O mga gulay na inanin natin, na tinitinda natin. Sino pang bibili ngayon? Kung sasabihin mo na mamamatay tao kami doon sa bahay namin, wag kayo pumunta roon. Imbis na dagdag kita ngayon, itong mga turismo na ito, dahil sinabi mo nagpapataya na tayo rito, di wala na pupunta.
Isa ka pa rin kulang ka rin sa... Dapat na batukan ka para naalog yung utak mo, Vice. 9:15 in the morning. Enjoy a winter summer experience at Hidden Sanctuary Hotel and Resort in Marilao, Bulacan. Magandang balita po mula sa Powerfield Gas Station. Pwede ka na maging franchise co-owner ng bagong branch ng Powerfield. Tumawag lamang po 655-4374. May latest model po ang TCL P2 Ultra HD TV, ang popular series na mabibili sa mga sumusunod na screen sizes, 43, 49, 55 at 65 inches. Ang P2 UHD TV ng TCL ay may HDR technology para sa enhanced viewing experience gamit ang Linux operating system para sa high-class entertainment. Naabot kaya ang P2 UHD TV ng TCL ay may bibili sa mga leading appliance centers sa Pilipinas. Bisitahin naman po ang kanilang website sa www.tclphilippines.com. TCL Philippines, one of the leading and trusted brand, TCL, the creative life. Ang Pildex hot and cold water pipes and fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology kaya maaasahan sa tibay. Siguradong walang tagas, madali ikabit at tama lang ang halaga. Kaya kung kayo magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipes, ang rekomendasyon, Pildex Pipes and Fittings. Tibay na loob, tibay Pildex Pipes. Para sa mga katanungan, tawagan na po ang numero 559-9996, 559-9997 o bisitahin ang kanilang Facebook page sa www.facebook.com/PildexPipes. 9:16 ang bibitiw, alam na this, ha? Kayong nasa Facebook, ayun na nga, yun na yung sinasabi ko. 1.5 kanina, 1.3 na lang, alam na kung saan pumunta. 9:16, dyan lamang ho kayo, babalik ho agad. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5. Alam na this! Ay nako, Almira, araw-araw na lang alam mo yung sino pangalan yan? Juana. Kwan siya, gay, okay na yan. Talagang binabuisit lang kayo. Rose Ramos, okay Rose. Daisy Sato, Unified Subiano. Di na yan. Doon na tayo sa tourism. Kopya, sa tourism na tayo. Oo, tapos yung siguro Committee on Tourism, sino ba ang chairman ng Committee on Tourism sa Senado o Kongreso? Julio, Unified, Almira, Esmeralda, Daisy, Arlene, Jen, Reyes, Sir. At matagal talaga. Ena Marquez, Jen Roa, Unified, Maria Haya, Maria, Arlene Diaz, Larry Suliva, Chesam Shane, Maymay, Neodal, Ning, Nosyaj, Arlene, Ena, RJ, Rain, Caceres, o ayan ha, Jang Mili, morning, Prince Open Arms, Arlene Diaz, Almira, Torjak Queen na. Trixie Rix, Jangme Anyo Hasyo. 9:18 na umaga. At yan ang balita mula sa pinakamaksyong Luzon sa buong bansa. Ito ang Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid. Tapos yung mga travel agency siguro. Kumanang travel agency.
Thank you, Arlene. Elijah Delara, good morning. Makmak. John Miel. Kumain ng lugaw ni Lenny. Ener Pantig. David Gascon, Arlene Diaz, walang tulugan. Oy, bukas, yung IMS din natin. Problema. Nandiyan siya ngayon sa Qatar. Easy, Julio. Easy. Easy, Julio. TJ. Wala. Bitag ang susunod. Daisy. Arlene. Chesham Shane Deligos, good morning. Julio. Judith. Easy, easy. Easy, Judith. Easy. Bobby, boss. Kita-kits tayo dyan bukas ng gabi. Arlene Diaz, good morning. Makti Anza. Jen Roa. Annalisa. Argelia rin. Red Blood. Thank you, Red Blood. Jam. Esmeralda Opiasa. Look. Ay, nako, Rarehe, wala tayong magawa. Rarehe, Toricha, Arlene Diaz, Daisy Sato. John Miel, Esmeralda Opiasa. I'm okay, Esmeralda. Marilulaka. Egay, Crencia, Annalyn Tañedo, Arlene Diaz. Ilan pang kuwan? Tagal pa? Yan na? Okay. Yan na lang, si JB Ejercito, Vice Chair. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. 9:22 a.m. Genroa, ha? Paparinig. Alright. Bueno mga kapatid, dito ho muna tayo. Yung impact na yung sinasabi ho natin, sabi po ni Secretary Juan Dateo ng Department of Tourism, hinay-hinay lang, nakikiusap po ang Department of Tourism. Hindi lang po kay Miss Lenny Robredo, pati sa mga opisyalis naman natin, lalo na yung mga dilawan at yung mga media, easy lang muna yung mga puro extrajudicial killing. Kasi may impact ito sa ating promotional campaign. Hindi nyo ba alam, every freaking day, may kampanya po ang gobyerno, tayo, ang Pilipinas, to promote. Ibinibenta po natin araw-araw itong ating bayan sa ibayong dagat para tayo bisitahin, para tayo pasyalan ng mga turista. Dahil yan po ay income din. Siyempre, pag may turista, nandito sila gagasta. Marami po mabibigyan ng trabaho. Ganun lang ho kasimple yan. Simula sa mga pedicab, dahil mga turista gusto mag-pedicab, yung mga tour guide, yung mga bangkero, kasama ho lahat yan, magtitinda ng sampagita, pati nga yung mga nagpapalimos Masaklap man hong aminin, masakit bang aminin, pati mga ba nagpapalimos dyan sa mga abinida, kung saan-saan dyan, napapasyal mga turista, dyan sa Mabini, inaabutan. Marami yung ginawa ni itong issue tungkol sa extrajudicial killing, hindi po maganda ito. Hindi ho maganda, and it is not helping, and it will not help promoting our country overseas. Sino ba namang ogag na pupunta sa isang bansa na patayan ng patayan? Sige nga, Lenny Robredo. Ay nako,
Nasa linya po muna ng telepono si ASEC Frederick Alegre ng Department of Tourism Office of Public Affairs for Communication and Special Projects. Magandang umaga po, ASEC Alegre, sir. Good morning, Okay. Sir, tanong lang, ito pong kahapon, sinabi ni Secretary Teo na easy lang yung mga AJK na yan kasi nakaka-turn off sa mga turista at natatakot yung mga turista pumunta sa ating bayan dahil nga dyan sa issue ng extrajudicial. Ito na nga, inunahan na ni Leni Robredo sa UN, tapos mga media pa, sinusulat ito. So nakiusap po ang DOT na baka pwedeng hinay-hinay, tone down sa issue ng EJK dahil wala pa naman talagang proof na itong mga patayan na ito ay sponsored ng gobyerno, ASEC Alegre. It will affect. Pero ang importante dito, Erwin, hindi niya sinisingle out ang sectors. Ang panawagan po niya talaga, Erwin, is para sa lahat sa atin, Pilipino, na kailangan maging tayo aware ng promotion sa ibang bansa. Kailangan pagtulong-tulungan natin. Hindi natin pwede gawin ito ng DOT lang alone. At hindi nakakatulong like anything else, Erwin, na mayroong ganyang mga pahayag na generalize na gano'n. At sinabi nga niya, Erwin, na pag tinanong nga siya whenever she has missions abroad tungkol dyan, sinasabi niya, it's a very safe country. Visit our country. Napakaganda ng nangyayari sa Pilipinas. At yun ang kanyang role, Erwin. Hindi siya pwede maging hindi honest dun sa statement niya yun, Erwin. Because siya ang number one promoter ng Pilipinas. At natural lang yun, Erwin, na gano'n na maging reaction. Alam mo nga, ASEC, nung sinabi po ni Secretary ang kahapon, inulan siya ng mga komento, negative statement at mga bashers. Dahil alam naman ho natin kung sino yung mga basher na yan, yung mga hindi natutuwa sa gobyerno ni Duterte, ang sinasabi, hoy, kayo sa DOT, wag di kayo magsinungaling at wag yung EJK ang i-tone down, ha? Ay wag niyo sabihin na i-tone down yung mga balita sa EJK, i-tone down niyo yung EJK. Sa totoo lang naman, wala naman talagang, ibig sabihin, wala pa namang sponsored. Bali-balita lang yan, usap-usapan lang, pero hindi pa napuputunayan na itong mga patayan na ito ay utos ng gobyerno. Di po ba, ASEC Alegre? You tell me. Yun ang katotohanan doon, Erwin, na kapag umarap si Secretary Wanda sa media, tingnan mo, Erwin, kung sabihin niya na hindi nakakapekto, akala mo ba hindi siya babanatan? Babanatan din. Kasi, of course, anybody like at the head of agency, especially tourism, Erwin, pag tinanong siya ng gano'n, natural, it affects. Hindi ba? Pero, ang importante, Erwin, hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil as Department of Tourism head to go out and promote at explain kung bakit tayo dapat puntahan ng turista. Alam mo, because of our warm hospitality. Alam mo, ASEC, I talked to her last night and she was sad. When I talked to her, sabi niya magkaibigan kami ni Lenny and then she asked me, do you think magagalit si Lenny? Sabi ko, bayaan mo magalit yung buwang na yun. Sabi ko, bayaan mo siya magalit. Sabi ko, kung gano'n naman, anong klase siyang kaibigan? I mean, alam niya na kaibigan ka niya. Magkaibigan daw kasi sila nito mga cabinet meeting noon, magkatabi sila. Kaya magkaharap sila. Sabi ko, may kaibigan bang ganon? Trabaho mo na manghikayat ng turista. Pagkatapos siya magsasabi na wag kayo po ay may mga patayan doon. What does it tell you? Hindi tayo magkaibigan. Imbis na tulungan mo ko kung talaga magkaibigan tayo. Di ba, ASEC? Kung kunwari tayo magkaibigan tayo, ASEC,
Ikaw, nandiyan sa tourism, biglang ko sabihin, dito sa aming bayan, puro patayan dito. What does it tell you? Magkaibigan tayo, Asek? I mean, if we are really friends, should help you promote the country. Tama? Yes. Tama ka, Erwin. In fact, kahit pa paano, masama din ang loob ni Secretary Wanda na nalalagay sa alanganin yung promotional work ng DOT. Pero ang importante dito, Erwin, is that, nabanggit na niya, it affects. So, ang importante dito is what can we do as a people. Correct. Diba? Kasi, at the end of the day, tayo din ang magsasalba sa atin. If we become tourism ambassadors in our own little place, yan ang gusto ni Secretary Wanda. Tayo lahat mag-promote to our mga kababayan natin at mga kamag-anak sa OFW, mag-promote ng bayan natin. Kasi tayo lahat ang makikinabang. At binanggit mo nga, Erwin, lahat makikinabang mula sa tricycle driver, vendor, pati beggar, makikinabang sa paglago ng tourism. At yan ang gusto ni Secretary Wanda. At wala din siyang intensyon na punahin ng media, by the way, Erwin, no? Wala. In fact, let me tell you, nung simula na umupo si Secretary Wanda, yan ang unang utos niya. Uulit ang media press corps ng DOT. At ngayon buo na yan. Kaya katulong ng DOT ang media at hindi niya pinupunayan, Erwin. Alright, Asek Frederick, sir, maraming salamat po. Asek Frederick Alegre ng Department of Tourism. Good morning, Asek. Thank you, Erwin. Good morning. Alright, mga kapatid, nasa linya rin po ng ating telepono. Ito po, siya po yung Vice Chairman ng Tourism Committee ng Senado, si Senador J.B. Ejercito. Magandang umaga po, Senator J.B. Ejercito, sir. Yes, magandang umaga rin sa Erwin, sa ating mga tagapakinig sa Radyo 5. Magandang umaga po. Kahapon, sir, it did not sit well with yung mga kalaban po ng gobyerno doon sa sinabi po ni Secretary Teo na to tone down, na nanawagan po siya sa media to tone down sana itong mga EJK na mga reports, and then lalo na kay Lenny Robredo na it won't help invite tourists dito sa ating bayan. Do you agree, Senator JB, sir? Well, hindi nila naintindihan. Alam mo, Erwin, naintindihan ko yung posisyon ni Secretary Teo, no? Na napakahirap talagang ibenta ang ating bansa kung ang maririnig nila at mapapabalitaan sa ibang bansa ay yung JK, yung mga patayan at iba pa, no? So, kahit sino naman siguro, Erwin, hindi mo rin masisisi yung mga potential tourist natin mula sa Europa, sa iba pang bansa, na kung ganito ang nagdodomina sa mga balita tungkol sa Pilipinas, talagang hindi na magdadalawang isip mo kung talagang kakancel mo na yung plano na pag-bisita sa Pilipinas. Kaya sana intindihin din nila ng mga bumabatid ko si Secretary Teo na yung kanya pong ay talagang valid yun sa dahilan siya mismo siguro ang pumunta rin sa mga bansa para ibenta ang ating pong bansa para puntahan ng mga turista, talagang mahihirapan siya kung ganito ang mga balita na lalaman tungkol sa Pilipinas. Alright. Well, maraming salamat po, Secretary JB, for your time with us, for your short time with us this morning. Thank you, Senator JB. Thank you very much. Thank you. Si Senador J.B. Ejercito po. Hindi, kasi kahapon ho, si Secretary Teo, nagtanong ho kahapon. And she was asking, medyo malungkot ho siya kahapon at sinasabi nga niya na magkaibigan kami ni Lenny. At marami nagbabash sa akin. Naku, sabi ko, sanayin mo ng sarili mo. Tinatanong ako ni Secretary kung ano raw ang ginagawa ko sa mga bashers. Sabi ko, dinadala ko sa CR yung cellphone ko at doon ko binabasa. Nakakatulong ito dahil constipated ako minsan. Napapabilis yung aking pag-uo. Sabi ko, gawin mo. Natawa siya. Pero yung kay Lenny raw, sabi ko hindi mo kaibigan yan. Kung kaibigan mo yan, dapat nag-isip muna siya. Dapat kinonsulta ka muna niyan. Oy, besh. Paano ito? Ano bang gagawin natin dito? May mga patayan. Dapat tinanong ka. Hindi yung tira siya ng tira. Magkaibigan kayo. Alam niya na trabaho mo yun. Tapos sana naisip niya na yan. Di ba?
Dapat na naisip niya na yan na pag nagbitiw ako dito, sinabi ko na ito may patayan dito, baka mga turista hindi na papasok, pupunta sa ating bayan. Exactly! Sus naman, Vice President Lenny naman, oo ma'am. Wala ka na nga ginawa sa maghapon dyan. Hindi mo pa naisip yan. Hindi mo pa na-memorize yan. Wala na nga gumugulo sa'yo dyan sa Quezon City. Nakaupo ka na lang dyan, naka-aircon. Ano ba bang ginagawa mo? Nakikinig ka na lang ng mga chismis. At napapalibutan ka ng mga dilawan. Kaya mga itsura ninyo, kala nyo may mga hepatitis kayo, sobrang dilaw na kayo. Hindi ba totoo naman? Tignan mo. Yung mga dilawan, nakala mo may mga hepa A, hepa B. Puro dilaw. Dilaw na pati yung mukha nila naninilaw. Pag inilawan mga sa TV, pag dito kinuna ng ilaw sa baba, dito yung ilaw, mukhang may hepa yung mga itsura ng mga lintik na yan eh. Wala na nga kayong ginawa, dagdag pa kayo sa problema. Diyos ko po naman, patawarin kayo ng Panginoon Diyos. Yan ang sinasabi, kaya hindi na umusad-usad ang ating bayan. Dahil laging kumukontra. Kukontra na wala naman, okay lang kumontra kung talagang dapat kumontra. Pero kung kukontra ka para makasalita ka lang, kukontra ka lang dahil gusto mong kunin yung pwesto, manahimik ka na lang, lintik. Kayong makinig kayo mga dilawan. Ito alam ko naman kayo mga basher ko, araw-araw. Sanay na ako sa Twitter, sa Facebook. Sanay na ako. Makinig kayo. Linisan ninyo yung mga dilaw nyong tenga, ha? Makinig kayo. Kayo, nakapwesto na kayo noon ng 6 na taon. Remember? 2010 hanggang 2016. Di ho ba? 6 na taon nakapwesto si Pinoy. Yung pinaglalagay niya, Sinama Rojas, DOTC Secretary, Laila de Lima, si Rojas, naging DILG, Laila de Lima, naging Justice Secretary, yung sa Transportation, sino ba yung sabi niya, magpasagasa sila, hindi naman sila nagpasagasa. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya na makakasiwa ng proyektong to, dalawa na kami magpapasagasa siguro sa tren. Ang tagal naman. Ayun na nga sobrang tagal naman. Anyway, binigyan na kayo mga supporters ng dilawan ng mga liberal. 6 years. Now you tell us. Can anybody tell us sa mga dilawan? Tell us yung mga supporter ni Duterte, mga follower ni Duterte. May nangyari po ba sa 6 na taon? Yung ipinangako po ba ni Pinoy na walang mahirap kung walang kurap sa tuwid na daan? Meron ba? Anak ng Butete. Kami lang tayo mga ordinaryong mamayan ang nasa tuwid na daan, sumusunod. Pero si Pinoy, mga gabinete niya, mga kaibigan kabarilan, hindi sumusunod sa tuwid na daan at hindi sa tuwid na daan dumadaan. Tuwid ba yun? Sinasabing galit sa kurap. Anong nangyari kina Abaya? Anong nangyari kina Buts Abad, kina Alcala ng mga sabit, yung mga pidap na yan? Anong nangyari? Anong nangyari? Ba't dumami ang mga adik? Pakisagot lang. Kasi parang napakagaling ninyo parang napakalinis ninyo mga liberal, kayo mga dilawan, parang napakalinis para kayo mga santo Hindi, si Pinoy, hindi pumapatay ng tao. Hindi nga pumapatay ng tao yung buwang na yan. Ikita mo na, dumami naman yung mga adik, dumami yung drug lord. Hindi, si Pinoy, hindi magnanakaw. Hindi ko lang alam. Yung kanyang Porsche, ano nangyari? Wala namang Benigno Aquino na nakaresibo. Pero nagkaroon siya ng Porsche. Saan ang galing? Di binigay. Bakit hindi niya sinibak sila Buts Abad, sila Alcala, nasabit sa pidap-dap? Si Duterte, sinibak niya yung 2 kabrad niya sa immigration, mga deputy commissioner pa. Yung kanyang spokesperson nung halalan, sinibak niya. Yung kanyang kababayan na head ng PhilCOA, suspendido. Si Pinoy, meron ba sinuspende na miyembro ng gabinete?
na kaibigan niya, kaklase, kabarilan, may sinuspindi ba si Pinoy? Sagot! Mahirap sa inyo, puro kayo puna. O kayo mga bayaran na dyaryo. Alam niyo na kung sino kayo, TV. Puro kayo question ng question. Sagot! May nasibak ba si Aquino, si Pinoy, na mga miyembro niya ng gabinete na sumabit sa kaso? Si Duterte, meron na po. Di ba? May ginawa ba sa mga pangako ni Pinoy? Sagot, si Duterte meron. Di ba sabi ni Duterte, pag ako binoto nyo, dadanak ang dugo. Saan ba yun, engineer? Yung dadanak yung dugo. Yan. Do not do drugs. I will kill you. Kung kayo pumasok dito, it will be bloody. Iyan ang sinabi ng mama, hindi nagsinungaling. Di ho ba? Tinupad. Na maging Pangulo, naging madugo nga. O ano ba? Tapos hinahanapan nyo. Ngayon, sinasabi nyo, mamamatay tao, etc., etc. Eh, yun ang binoto ng tao eh. Di kung ayaw ng tao ng patayan, sana binoto nga si Marrojas. Eh, bakit hindi si Marrojas ang binoto? O bakit hindi si Binay? O bakit hindi si Grace po? Bakit hindi si Miriam? Bakit? Kasi gusto ng tao, pagod na ang tao, pagod na yung tao, kaya binoto na yung binoto yung berdugo. Ganun lang kasimple yun. Isaksak nyo sa mga kukote ninyo mga bulok. Binoto ng tao dahil yun ang plataforma. Sinabi niya, diba, sa plataforma niya, I will kill you. This will be bloody. O binoto pa rin ng tao dahil walang nagawa yung mga nakaraang Pangulo, iba-ibang kulay, walang ginawa. Dahil yung dilaw, walang ginawa, 6 na taon. Diyos ko po naman, ganun lang yun. 9:41 ng umaga sa ating pagbabalik. Payuhan ho natin. Ako, Diyos ko po, tatawagan. Ay, Ivy, tawagan mo yung taga DSWD, ha? Tawagan mo. Ito po yung liham ni nanay. Makakontak ba natin? Subukan mga kontakin si nanay. Baka. Ito po yung liham. Ito po yung itanong mo sa dalubhasa natin ngayon. Dear Sir Erwin, tawagin niyo na lang po ako Nanay Rosita ng Pandakan, Maynila. Ako po ay 74 years old na at wala na pong asawa ngunit may 3 anak. Sir, hingi po sana ako ng tulong sa inyo na makapasok sa bahay ng mga matatanda sa Golden Acres sa DSWD. Ayoko po sana, Ginoong Tulfo, na tumira doon. Pero hirap na po ang aking panganay na anak na kupkupin at pakainin ako sa bahay niya dahil sa isa lang po siyang taxi driver. Bukod po sa maliit ang kita niya na hindi na nga niya mapagkasya sa kanilang 4 ng misis at mga anak niya, tila nagpapahiwatig na po ang manugang ko na sa ibang anak ko naman daw muna ako tumira. May 2 pa po akong anak na kapwa successful sa buhay, pero ayaw naman nilang tulungan ng kuya nila at nahihiya naman po akong humingi ng tulong sa kanila. Please, sir, ito na lang po ang regalo nyo sa aking kaarawan sa katapusan ng buwan, na maipasok nyo po ako sa retirement home para hindi na po ako maging pabigat sa mga anak ko o kanino pa man. Lubos na gumagalang, Nanay Rosita. Nanay Rosita, ma'am, makinig ka. Opo, tutulungan kita. Wala pa man. Ako na magsasabi. Kung wala tayong makontak na DSWD, kukunin kita. Paki-email niyo po ako ulit kung saan po kayo nakatira. Susunduin kita bukas kung kayo nakailangan. Tatawagan ko po yung DSWD ngayon. Dadalhin po kita doon. Pero, ang gawin po, do me a favor, Nay. Magpaalam naman po kayo sa anak ninyo na maayos. Ano po? Ayoko naman na magdamdam po yung anak ninyo sa inyo. Paghihiwalay na lang kayo, masama po ang loob niya. At pati sa akin, madamay pa ako. Pero kung gusto niyo po talaga na tumira na sa bahay na matatanda, tutulungan po kita, promise, Nay. Sa ating pagbabalik po yan, wag ho kayong bibitiw. 9:44 in the morning.
Hindi na magtitiis pa sa mga lumang silid-aralan, mahigit 2,000 estudyante sa Manila at Negros Occidental. Ito ay magkaloob ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga bagong school building sa dalawang pampublikong paaralan. Formal na inilipat ng PAGCOR sa pangangalaga ng P. Gomez Elementary School at Santa Cruz, Manila ang isang bagong 4-story, 20-classroom school building. Isang 2-story, 10-classroom building naman ang matanggap ng Doña Hortensio Salas Benedicto National High School sa La Carlota City, Negros Occidental mula sa ahensya. Umaabot sa 1,300 mag-aaral sa kindergarten, grade 4 ang makikinabang sa mga bagong classroom ng P. Gomez, habang halos 1,000 senior high school students naman ang uukupa sa bagong silid-aralan ng Doña Hortensia. Sa kasalukuyan ng PAGCOR School Building Program ay nakapagkaloob na ng halos 7,000 classrooms sa 54 na lugar sa buong kapuluan. Maliban dito, mahigit 2,000 classrooms sa 220 na lugar ang kasalukuyan pang itinatayo. Samantalang 173 classrooms naman sa 22 na lugar ang nasa proseso pa ng procurement. Ang Phildex hot and cold water pipes and fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology, kaya maasahan sa tibay. Siguradong walang tagas, madali ikabit at tama lang ang halaga. Kung kayo ay magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipes, Phildex pipes and fittings ang gamitin. Tibay na loob, tibay Phildex pipes. Para sa mga katanungan, tawagan ang numero 559-9996 at 559-9997 o bisitahin ang kanilang Facebook page sa www.facebook.com/PhildexPipes. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Petron. Petron believes in giving everyone its best. Best day at Petron, let's drive away somewhere. Do you feel it in the air? Oh, oh, this day's for everyone. Best day at Petron, driving is rewarding. Best day at Petron, service with a smile. World-class quality fuel. Best day at Petron. Best day at Petron. Experience Best Day at Petron with Petron XCS for better engine protection, because Petron knows you deserve only the best. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng action news update mula sa Radyo 5. Ito yung itsura ni Manong Digong nung bata pa. Babaeng anak. Hindi nga siya pinapansin ng babaeng anak. Ning, binabasa ko yung dyaryo, hindi yung sexy. Anong magagawa ko na nakalagay sa dyaryo? Alam nga, mga binibining Pilipinas. Nilalaban. Ayan o. Mga binibining Pilipinas. Oh. Yan o. Julio, nasaan ka na Julio Bernicer? Oh. Mga binibining Pilipinas. Eto, Emilita, picture ng ng mga babayo ni Pangulong Duterte. Ni Manong Digong. Eto, si Presidente, nung piskal pa siya, ayan o. Nung piskal pa siya. Ayun, unified. Punto
DSW na ba? DSWD na dyan? 1 minute daw. Yung ASEC, sige. ASEC Hope Hervilla ng DSWD. Sige. Yan ang kailangan natin. Para maipasok itong si nanay dyan sa Golden Acres. Hoy, maraming salamat po ha. 22,683 ang post reach, tapos 7,000 ang nag-review ng live po ngayon. Maraming salamat po, 7,000 daw po. Thank you po, salamat sa 30,000 likers natin sa FB and counting. Sandali lang po mga kapatid, sandali lang. Nasa linya na po ng telepono si ASEC Hope Hervilla ng Department of Social Welfare and Development. ASEC Hervilla, good morning po. Good morning po at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Nako ma'am, alam nyo, kailangan ko po kayo. Matutulungan nyo po ba ako ma'am? Kasi meron pong isang sumulat po sa akin, 74 years old. Gusto niya pong pumasok po sa Golden Acres, ma'am. Matutulungan po kaya natin, ASEC? Yeah, taga-saan po ba siya? Taga-Pandakan, ma'am. Anong region siya? Pandakan. Ma'am, pero ito po yung kwento niya. Sumulat po siya sa akin. Listen, ma'am, ha? Ito po yung kwento ni Nanay Rosita, ma'am. Dear Sir Erwin, tawagin niyo na lang po akong Nanay Rosita ng Pandakan, Maynila. Ako po ay 74 years old na at wala na pong asawa, ngunit may 3 anak. Sir, hingi po sana ako ng tulong sa inyo na makapasok po sa bahay ng mga matatanda sa Golden Acres ng DSWD. Ayoko po sana, Ginoong Tulfo, na tumira doon, pero hirap na po kasi ang aking panganay na anak na kupkupin at pakainin ako sa bahay niya dahil isa lang po siyang taxi driver. Bukod po sa maliit ang kita niya na hindi nga niya mapagkasya sa kanilang 4 ng misis at mga anak niya, tila nagpapahiwatig na ang manugang ko na sa ibang anak na muna raw ako tumira. May 2 pa po akong anak na kapwa successful sa buhay, pero ayaw naman nilang tulungan ang kuya nila at nahihiya naman po akong humingi ng tulong sa kanila. Please, sir, ito na lang po ang regalo nyo sa aking kaarawan sa katapusan ng buwan. Na maipasok nyo po ako sa retirement home para hindi na po ako maging pabigat pa sa mga anak ko o kanino pa man. Lubos na gumagalang, Nanay Rosita. ASEC? Yes. Yan po yung sulat po, ASEC, ni Nanay Rosita. So, she's 74 years old. Doon po siya nakatira sa anak niya ng taxi driver, pero hirap na hirap po. Ayaw niya na maging pabigat. I can understand the feeling, ASEC, because I have a mom who's 91 years old. And we keep on telling her na, no, you're not pabigat. So, in this case, ma'am, siguro nakita niya, taxi driver yung anak niya panganay, nakakinukup-kup siya. Si nanay na mismo ang nagkukusa na gusto na po pumunta sa retirement home sa Golden Acres. Ma'am, can we help her, ASEC? Oo, talagang kailangan natin. Typical naman talaga yan na sitwasyon o kalagayan ng ating mga senior citizens, no? Opo. Yung mga nanay natin, matatanda na, yung mga lola natin, nangangailangan talaga sila ng tulong galing sa gobyerno. Opo. So, yung ating Nanay Rosita, tingin ko talagang legitimate naman yung kanyang pangangailangan ng tulong at apartamento naman natin ay handang tumulong doon sa ating mga senior citizens kagaya ni Nanay Rosita. So, dahil nasa Pandakan siya, ang gagawin po ng departamento ay papuntahan natin siya sa ating social worker
kung saan ba siya Alamin ko po muna, ma'am, kasi iba, sasagutin ko po yung email niya. Nag-email lang po sa akin. Ay, sinabi niya lang po kasi Pandacan, Manila. So, I will have to write her an email po. O email ko siya ngayong gabi. Siguro, pina-email niya po ito sa isang internet cafe. Siguro, baka sa apo niya or someone. Kaya ako natanggap. Sige po, I will call her and ask her address siguro or how to contact her. Ano po, Asek Hope? Oo, maganda talaga yun. Alright. Makuha natin yung exact address niya. Yes. Papuntahan natin siya sa ating social worker. Yes, ma'am. Ipa-interview natin Ako. siya at Yes. ipa-evaluate kung ano ba talagang kailangan niyang tulong at kung meron ba siyang social pension o ano yung pwedeng mga programang maitulong natin sa kanya kung kailangan pa talaga niyang pumasok doon sa ating home for the elderly. Di kung ando naman sa kanyang kalagayan na kailangan talaga, bakit hindi? So, kailangan lang natin ipakausap natin siya sa social worker para makita rin ng social worker at mai-assess din yung kanyang kalagayan at mabigyanin siya ng mga suggestion or counseling natin para sa kanya at sa kanya rin mga ibang mga anak. Alright. Naiintindihan po naman natin yon na talaga mga seniors natin, yung mga nanay natin that nung bata pa sila, they've given all their life para sa kanilang pamilya. Kaya lang, mahirap pa rin yung mga pamilya nila. Yes, Kaya ma'am. talaga namang mabigat yun sa mga kanilang pamilya. Dahil Alright. siyempre mahirap lang. So, Yes. kailangan talaga ng government intervention. We will contact you, Asek Hope Hervilla, siguro, if not this afternoon, tomorrow po. I will have to contact Nanay Rosita muna. Asek Hervilla, maraming salamat po, ma'am, ha? Thank you. Okay. Thank you so much, At Asek. maraming salamat din sa pagtulong sa ating mga senior citizens. Thank you, ma'am. Hervilla. Good morning po. Mabuhay po ang DSWD, Asek Hervilla. Mabuhay din tayo. Alam mo, Nanay Rosita, kung nakikinig ka po ngayon sa programa ko, narinig nyo naman po, ano po, Nanay, sabi po ni Asek, no problem. Abangan nyo na lang po yung email ko, Nay. Pakisagot po. Tatanungin ko po kayo kung saan po, kung naririnig nyo po ako, mag-email po kayo, kung paano po kayo makontak. Pero like I said, Nay, ginawa ko na po yung trabaho ko. Okay sa DSWD. Ngayon, tulungan nyo naman po ako. Kausapin nyo po yung panganay nyong anak. Dahil tiyak po, malulungkot ho yan. Siguro kung yan po ay mamas boy, malulungkot po yan. Ano po? Tiyak, alam mo na, at saka, hindi po kayo pabigat. Let me tell you this. Ito po yung mensahe ko sa mga nakikinig ko sa atin, na mga senior citizens, mga lolo, lola, mga tatay, nanay. Maniwala po kayo, hindi po kayo pabigat. Never na naging pabigat po kayo. Because it is just returning the favor, ladies and gentlemen, of what you did for your kids. Okay? We are just returning, we the children, are returning the favors of what you did. Kasi isang araw din po kami, ako, yung mga kababayan natin, yung mga nasa Facebook, yung mga nagkakandakuba ng mga DH, mga driver dyan sa abroad, sa Italy, Europe, Middle East, tatanda din ho yan eh. And the reason why they are there, to give their children a brighter future, a family, a head start. Kaya nga po paano ka magiging pabigat? Ginawa mo noon, nagtrabaho ka, para mapag-aral mo yung 2 balasubas na anak nay. Kaya hindi ka po pabigat. Isip mo lang ho yun. Pero doon sa panganay mong anak, hindi ka pabigat. And wala pong tatay, nanay na pabigat. No. Do not ever think about that. Hindi po kayo pabigat, Nanay Rosita. Nayabangan niyo po yung email ko. Bueno mga kapatid, wala na ho tayong oras. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Kita-kita tayo bukas. May IMSD tayo bukas din, ha? Wag ho kayong, manawa sa akin. Salamat, maraming salamat po. Thank you! Ako po, Sir Erwin Tulfo. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. See you tomorrow. Thanks, guys. Thanks.